Rebecca's point of view. Maaga pa lang gising na ako sa maliit kong inuupahang apartment. Hindi naman yun kalakihan pero sapat na para sa akin. Habang naghahanda ako ng almusal, ilang beses kong tiningnan ang cellphone ko na nakapatong sa mesa. Hindi dahil may hinihintay akong tawag doon, kung hindi dahil ngayong araw ang ika-5 anibersaryo namin ni Marco. Habang nagpiprito ako ng itlog hindi ko napigilang mapangiti. 5 taon na ang lumipas mula nang maging kami. 5 taon na rin mula nang masuot niya sa daliri ko ang engagement ring na hanggang ngayon hindi ko pa rin inaalis. Hindi pa ako tapos magluto nang makarinig ako ng katok sa pinto. Agad akong lumapit at binuksan yon. "Lisa, ang aga mo naman." Napangiti ang kaibigan ko habang itinataas ang paper bag na dala niya. "Hindi ba pwedeng dalawin ng matalik kong kaibigan? O baka may ibang bisita kang hinihintay kaya parang disappointed ka nang bumungad ako?" Natawa ko't hinila siyang papasok. "Ikaw talaga? Alika na nga. Kagagawa ko lang ng almusal." "Amoy pa nga lang Alam ko ng pritong itlog ang ulam." "May reklamo ka ba?" "Wala. Ang problema kapag ikaw ang nagluto, kahit simpleng pagkain napaparaming kain ko. Ang sinasabi ko lang naman, naamoy ko ng piniprito mo'y itlog." Inilapag niya ang paper bag sa mesa bago siya naupo. "May pandesal akong nadaanan kanina. Sabi ko siguradong hindi ka pa nakakabili kaya't dinaanan na kita." "Naku, salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa. Nakakahiya naman sa'yo." "Huwag kang magpasalamat. Baka mamaya kapag yumaman ka na dahil asawa ka na ng successful businessman, hindi mo na ako maalala." Napailing ako habang inaayos sa mga plato. "Hindi ka pa rin talaga nagbabago." "At ako pa talaga Ikaw ngang hindi nagbabago. 5 taon ka nang engaged pero kapag binabanggit ko ang tungkol sa kasal, namumula ka pa rin." "Huwag mo nga akong asarin." "Huy, hindi kita inaasar. Curious lang talaga ako. Rebecca, seryoso akong nagtatanong ha. Huwag mo akong sasagutin ng kalokohan." Humarap ako sa kanya habang inilalagay ang almusal sa mesa. "O sige, ano ba yun?" 5 taon na kayong engaged ni Marco. Hindi mo ba talaga siya tinatanong kung kailan ang kasal nyo? Kasi kung ako sa sitwasyon mo, baka ilang beses ko na siyang kinulit. Hindi biro ang 5 taong paghihintay Napabuntong hininga ko bago umupo sa tapat niya. Sa totoo lang naitanong ko na yan sa kanya ng ilang beses. Nung una, sabi niya gusto muna niyang magkaroon ng maayos na trabaho. Naiintindihan ko naman yun dahil pareho kaming nagsisimula noon. Tapos nung magkaroon na siya ng magandang oportunidad sa negosyo, sinabi naman niyang gusto niyang maging stable muna ang kumpanya. Hanggang sa lumipas ang panahon, ganun pa rin ang sinasabi niya sa akin. "Hindi ka ba nasasaktan?" "Hindi naman sa nasasaktan. Siguro, iniisip ko lang na baka gusto niya talagang maging maayos ang buhay namin bago kami magpakasal." Napailing si Lisa. "Rebecca, kilala kitang mabait. Masyado ka ring mapagbigay. Pero minsan, kailangan mo ring isipin ang sarili mo. 5 taon ka nang naghihintay. Hindi pwedeng habang buhay kang aasa lang sa pangakong sa tamang panahon, ano?" Hindi naman siya ganung klaseng tao. "Talaga ba? Kailan ba kayo huling nagkaroon ng mahabang date? Yung hindi tungkol sa negosyo niya at hindi minamadali Hindi ko na nga maalala Yun ang sinasabi ko. Noon halos araw-araw ko kayong nakikitang magkasama. Ngayon kapag tinatanong kita kung kamusta si Marco, lagi mong sagot busy siya. Kapag inaaya kitang lumabas, sinasabi mo may meeting siya. Rebecca, baka hindi mo napapansin pero halos sa negosyo na lang umiikot ang buhay niya." Malaki rin kasi ang responsibilidad niya ngayon. Hindi na katulad noon." "Tama, hindi na katulad noon. Pero alam mo bang napapansin kong mas malaking pagbabago?" "Ano na naman yun?" "Nung wala pa siyang nararating, ikaw ang unang tinatakbuhan niya. Ikaw ang laging kasama niya kahit saan. Ngayong may pera na siya at marami nang nakakakilala sa kanya, parang ikaw na lang ang laging naghihintay sa oras na libre niya." Napalunok na lang ako dahil alam kong may bahagi ng sinabi niya ang totoo. Napansin yun ni Lisa kahit bahagya niyang hinawakan ang kamay ko. "Huwag ka mag-alala. Hindi ko sinasabing masama si Marco Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka nakakalimutang pahalagahan. Kasi simula pa nung college tayo, nakita ko kung paano mo siyang sinusuportahan. Nung wala siyang pambayad ng tuition, ikaw ang nag-abono.
Noong nawalan siya ng trabaho, ikaw ang naghanap ng racket para pareho kayong may panggastos. Nung halos mawala na siya ng pag-asa, ikaw ang araw-araw na nagsasabing darating din ang panahon niya. Kaya bilang kaibigan mo, gusto ko lang makitang ganun din ang pagpapahalaga niya sa'yo. Ngumiti ako ng mapait. Alam kong pinagmamalasakitan mo lang ako. Siyempre naman, kung hindi ako magsasabi sa'yo, sino pa ba? Saka isa pa, anniversary namin ngayon. Ayokong magsimula ang araw ko sa pagdududa. Napabuntong hininga si Lisa bago siya tumayo. O sige, hindi ko na muna itutuloy ang pagsisermon, pero may isang pabor lang ako. Ano yun? Kapag may nararamdaman kang hindi tama, huwag mong ipagwalang bahala. Kilala kita. Masyado kang marunong umintindi hanggang sa nakakalimutan mo nang may damdamin ka rin. Bago pa ako makasagot ay biglang tumunog ang cellphone ko. Sabay kaming napatingin sa screen. Si Marco. Agad kong sinagot ang tawag. Hello? Good morning, Rebecca. Napangiti ako nang marinig ang boses niya. Good morning. Akala ko hindi ka na makakatawag dahil sabi mo kagabi sunod-sunod ang meeting nyo. May meeting nga ako pero hindi ko naman pwedeng kalimutan ang anniversary natin. Ayokong isipin mong trabaho na lang ang mahalaga sa akin. Napatingin sa akin si Lisa at bahagyang itinaas ang kilay na para bang sinasabing, sana nga. O kamusta ka? Tanong ko. Maayos naman. Ikaw? Sabi ni Marco sa kabilang linya. Ayos lang din. Nag-aalmusal lang kami ni Lisa. Andyan pala siya? Oo dinalhan niya ako ng pandesal. Narinig kong mahinang tawa ni Marco. Mabuti naman at may kasama ka. Pasensya ka na kung hindi kita madadalhan ng almusal ngayon. Wala yun. Ang importante magkikita naman tayo mamaya. Oo, wag ka nang magplano ng hapunan dahil may reservation na ako. Talaga? Saan? Hindi ko muna sasabihin. Gusto ko, surprise. Marco, kahit isang clue lang. Wala. Basta magsuot ka ng pinakamaganda mong damit. Pinakamaganda? Alam mo namang wala akong mamahaling damit. Hindi mo kailangan ng mamahaling damit. Kahit na anong isuot mo bagay pa rin naman sa'yo. Napangiti ako habang napapailing. Ngayon mo lang yata ulit ako binola. Hindi kita binobola. Seryoso ako. Narinig kong may tumawag sa kanya sa kabilang linya. Rebecca, kailangan ko nang bumalik sa meeting. Susunduin kita mamayang 7:00. O sige, mag-iingat ka. Ikaw rin. Pagkababa ng tawag ay napansin kong nakatingin lang sa akin si Lisa. Bakit ganyan ang tingin mo? Wala, sana hanggang mamaya ganyan pa rin ang ngiti mo. Huwag kang nega. Hindi ako nega. Gusto ko lang na maging masaya ka sa araw na ito. Napangiti ako at muling tumingin sa engagement ring na nasa daliri ko. Sa isip ko, ano man ang mga sinabi ni Lisa, pinili kong maniwala na magiging maganda ang gabing yon. Hindi ko alam na ang anibersaryong matagal kong inaabangan ang magiging simula ng pinakamabigat na katotohanang haharapin ko. Pagkatapos naming mag-almusal ni Lisa, ay umuwi na rin siya sa apartment niya. Naiwan akong mag-isa habang inaayos ang maliit kong bahay. Wala naman talaga akong kailangang gawin pero kapag excited ako sa isang bagay, hindi ako mapakali. Ilang beses kong inayos ang sala. Pinunasan ang mesa at inayos ang mga kortina kahit malinis naman ang mga yon. Bandang 5:00 ng hapon ay nagsimula na akong magbihis. Isa lang ang dress na sa tingin ko'y pinakamaayos kong damit. Kulay cream yon at ilang taon ko nang ginagamit tuwing may espesyal na okasyon lamang. Hindi yun mamahalin at wala ring pangalan ng brand pero maingat ko yung iniingatan kaya mukha pa ring bago. Habang nagsusuklay ako ay napatingin ako sa engagement ring na suot ko. Hindi ko napigilang mapangiti. 5 taon na rin pala. Mahina akong sabi sa sarili ko. Eksaktong 7:00 nang tumunog ang cellphone ko. Nag-message si Marco na nasa baba na siya. Kinuha ko ang maliit kong bag bago ako lumabas ng apartment. Pagdating ko sa ibabay agad kong nakita ang itim na sasakyan ni Marco. Pagkabukas ko ng pinto ay ngumiti siya sa akin. Good evening. Good evening din. Pagkaupo ko'y napansin kong ilang segundo niya akong tinitingnan. O bakit? Wala. Bakit ganyan ang tingin mo? Maganda ka ngayong gabi. Napangiti ako. Ngayon lang ba? Hindi naman pero ngayong gabi, mas lalo kang maganda.
Salamat. Habang nagmamaneho siya'y napansin kong tahimik siya. Hindi iyon ang nakasanayan ko. Noon kahit maiksing biyahe lang ay halos hindi kami nauubusan ng kwento. Siya pa ngang madalas magsimula ng kung ano-anong usapan. Kamusta ang meeting nyo kanina? Natuloy bang pag-uusap nyo sa bagong investors? Tumango siya habang nakatingin pa rin sa kalsada. Natuloy naman. Mukhang magandang naging resulta. Maayos naman. Masaya ako para sa'yo. Naalala ko tuloy nung naghahanap ka pa lang ng trabaho eh. Sabi mo noon, pangarap mo lang magkaroon ng maliit na opisina. Ngayon ang dami mo ng empleyado. Napangiti siya ng bahagya. Malayo na ngang narating natin. Ikaw lang. Hindi, tayong dalawa. Napatingin siya sandali sa akin bago muling ibinalik ang tingin sa kalsada. Rebecca, alam mo namang malaking naitulong mo sa akin. Huwag mo nang banggitin yon. Ginawa ko lang naman ang dapat kong gawin bilang girlfriend mo. Hindi lahat ng tao kayang gawin ang ginawa mo. Nung panahon na wala ka pang trabaho, hindi naman kita tinulungan dahil may hinihintay akong kapalit. Mahal kita noon at mahal pa rin kita ngayon. Sapat na sa akin na makita kitang natutupad ang mga pangarap mo. Hindi siya agad sumagot. Napansin kong tila may gusto siyang sabihin ngunit ilang ulit siyang napahinto. Ilang minuto pang lumipas bago kami huminto sa harap ng isang napakalaking hotel. Napatingin ako sa gusali. Marco, dito tayo kakain? Oo. Sigurado ka ba? Mukhang napakamahal dito ah. Anniversary natin ngayon, minsan lang naman. Napangiti ako at sumunod sa kanya. Pagpasok pa lang namin sa lobby, ay halos hindi ko na alam kung saan ako titingin. Napakalaki ng chandelier sa gitna ng kisame. At halos lahat ng taong naroroon nakasuot ng mamahaling damit. Hindi ko na malayang huminto na pala si Marco sa paglalakad. Rebecca, okay ka lang ba? Oo, parang kinakabahan ka. Medyo. Bakit? Hindi kasi ako sanay sa mga ganitong lugar. Bago pa kami makalakad papunta sa restaurant, ay may babaeng lumapit sa amin. Nakasuot siya ng mataas na takong at nakasuot ng eleganteng puting bestida. Kilala ko siya. Si Celine, best friend ni Marco. Marco! Napalingon agad si Marco. Celine! Napatingin sa akin si Celine at saka ngumiti. Rebecca, hello? Hello. Anong ginagawa niyo rito? Dito kami magdi-dinner. Ngumiti si Celine. Talaga? Ang ganda naman ng timing. Katatapos lang ng meeting namin. Napansin kong kakaibang tingin ni Celine kay Marco. Napansin din ni Celine ang engagement ring ko. 5 years na pala kayong engaged? Oo, nakangiti kong sagot. Ang bilis ng panahon ano? Ikaw, kamusta ka na? Ayos naman, busy lang sa negosyo. Hindi pa man natatapos ang usapan namin, ay may lumapit na isang lalaking nakasuit. Ma'am Celine, hinihintay na po kayo ng board. O sige, susunod na ako. Sabi ni Celine sa lalaki. At pagkatapos tumingin siya kay Marco. I'll wait for you upstairs. Saglit akong natigilan. Hindi ko alam kung bakit iba ang dating sa akin ang sinabi niya. Mas lalo pa akong nagtaka nang tumangulang si Marco. Sige, susunod ako. Nagpaalam si Celine at sumakay sa elevator. Nang mawala siya sa paningin namin, ay napatingin ako kay Marco. May meeting pa pala kayo? Oo. Sandali lang naman yun. Ang akala ko tapos na Hindi mo naman sinabi. Biglaan lang. Basta, dito ka muna sandali. Hindi ka pa naman gutom, di ba? Hindi pa naman. Sige na, sandali lang ako. Hindi ko na yun pinansin. Marahil totoo ngang biglaan lang ang meeting. Ngunit habang naglalakad kami papunta sa restaurant, hindi ko maiwasang maalala ang sinabi ni Lisa kaninang umaga. Halos kalahating oras nang lumipas pero hindi pa rin bumabalik si Marco. At habang tumatagal, ay hindi na ako mapakali. Tinawagan ko siya ngunit ilang ulit lang na nagring ang cellphone niya bago ito namatay. Muli akong tumayo at lumabas ng restaurant. Lumapit ako sa concierge. Excuse me, pwede po bang magtanong? Kasama ko po ang gentleman na naka-gray suit. Kanina pa po siya umalis at hindi pa bumabalik. Baka po nakita niyo kung saan siya pumunta? Ma'am, kung ang tinutukoy niyo po ay si Mr. Marco, nakita ko po siyang kasama si Miss Celine.
Hindi ko alam kung bakit gusto kong sundan si Marco. Siguro gusto ko lang ding marinig ang paliwanag niya kung bakit kailangan pa niyang umalis sa gitna ng anniversary dinner namin. Paglabas ko sa executive floor, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto ng isa sa mga private lounge. Narinig ko ang boses ni Celine kaya't kusa akong napahinto. Marco, hindi pwedeng habang buhay na ganitong sitwasyon natin. Kanina pa kita tinatanong kung kailan mo sasabihin kay Rebecca ang totoo. 5 taon na siyang naghihintay sa'yo. Hindi ba't mas mabuti na manggaling mismo sa'yo ang lahat kesa sa iba pa niya malaman? Alam kong matagal ko na yung dapat ginawa. Sa bawat pagkakataong sinusubukan kong sabihin sa kanya, laging nauudlot. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng pag-uusap dahil alam kong masasaktan siya. Mas masasaktan siya kung patatagalin mo pa. Alam mo naman na ilang buwan na tayong magkarelasyon. Alam ko. Bakit hindi mo pa rin matapos-tapos? Rebecca was there nung wala pa akong kahit na ano. Siyang tumulong sa akin nung nawalan ako ng trabaho. Siyang naniwala sa akin nung wala ni isang taong gustong magbigay ng pagkakataon sa akin. Hindi madaling sabihin sa isang taong gano'n ang ginawa para sa'yo. Natapos ng relasyon nyo. Humigpit ang pagkakahawak ko sa bag. Hindi pa rin nila ako napapansin. Muling nagsalita si Celine. At habang naaawa ka sa kanya, mas lalo mo lang siyang nasasaktan. Hindi mo ba nakikita yon? Hindi na pagmamahal ang dahilan kung bakit nananatili ka sa relasyon nyo. Awa na lang. Napabuntong hininga si Marco. Tama ka. Habang lumalaki ang responsibilidad ko sa negosyo, iba rin ang mundong ginagalawan ko. Hindi na ako komportable na isama siya sa mga business gatherings, sa mga formal events, at sa mga meeting na kailangan kong puntahan. Alam kong hindi niya kasalanan yun pero yun ang totoo kong nararamdaman. Hindi ko na hinintay ang susunod pa nilang sasabihin. Marahan kong itinulak ang pinto. Sabay silang napalingon sa akin at nanlaki ang mga mata ni Marco. Rebecca, bakit nandito ka? Tahimik ko muna silang tiningnan bago ako nagsalita. Ang kakapal namang mukha nyo. Lumapit si Marco na tila gustong magpaliwanag. Rebecca, pakinggan mo muna ako. Hindi ko ginustong malaman mo ito sa ganitong paraan. Kung hindi ako umakyat dito, kailan mo sasabihin? Sa susunod na buwan? Sa susunod na taon? O hihintayin mo pa tayo na mismong ikakasal bago mo sabihin na may iba ka na palang mahal? Nahihiya siyang yumuko, pero maya-maya nagsalita siya. Wala akong maidadahilan. Mali ang ginawa ko. Dapat noon ko pa sinabi sa iyo na nagbago ng nararamdaman ko. Isang tanong lang ang gusto kong masagot mo ng tapat. Kailan pa? Halos 1 taon na. Napapikit ako sandali. 1 taon? Ibig sabihin nung ipinagdiriwang pa natin ang nakaraang anniversary natin, nagsisinungaling ka na rin sa akin? Hindi ko sinadyang umabot sa ganito. Basta bigla na lang nawalang pagmamahal ko sa'yo. Hindi sinasadya. Marco, ang pagtataksil hindi nangyayari ng 1 beses lang. Pinipili yan araw-araw. Pinili mong magsinungaling sa tuwing sinasabi mong busy ka. Pinili mong paasahin ako. Pinili mong manatili sa relasyon natin habang may iba ka ng kasama. Rebecca, wala akong intensyong maliitin ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Habang buhay akong nagpapasalamat sa lahat ng naitulong mo. Hindi ko rin ikakailan na kung hindi dahil sa suporta mo noon, baka hindi ako nakarating sa kinalalagyan ko ngayon. Pero habang tumatagal napapansin kong nagbabago na rin ako. Nagbago ang trabaho ko, nagbago ang mga taong nakakasalamuha ko, at nagbago rin ang direksyon ng buhay ko. Hindi yun tungkol sa halaga mo bilang tao. Ang totoo matagal ko nang nararamdaman na hindi na tayo pareho ng gusto para sa kinabukasan. Hinayupak ka! Magsama kayong dalawa! 1 linggo nang lumipas mula nang tuluyan kong tapusin ang relasyon namin ni Marco. Nung una iniisip kong magiging madali lang ang lahat. Akala ko kapag tinanggap ko na ang katotohanan, ay unti-unti na rin akong makakausad. Pero sa loob ng 1 linggo, halos araw-araw ko pa rin naaalala ang 5 taong pinagsamahan namin. Hindi na dahil umaasa pa akong magkabalikan pa kami, kundi dahil hindi madaling kalimutan ang taong naging bahagi ng halos lahat ng plano ko sa buhay. Nung Sabado ng hapon, biglang dumating sa apartment ko ang pinsan kong si May. Pagkabukas ko ng pinto agad siyang pumasok na parang siyang may-ari ng inuupahan kong bahay. Aba,
Mabuti naman at ikaw mismo ang nagbukas ng pinto. Akala ko matutulog ka na naman buong araw eh. Natawa ko habang isinasara ang pinto. Hindi naman. Naglalaba lang ako. Anong ginagawa mo rito? Wala ka bang celebration ngayon? Kaya nga ako nandito. Birthday ko ngayon at susunduin kita. Naku May, pasensya ka na. Nakalimutan ko talaga eh. Alam ko naman kung bakit mo nakalimutan. Isang linggo ka nang parang nawawalan ng gana sa lahat. Kapag tinatawagan ka namin, sasabihin mong pagod ka. Kapag inaaya ka naming lumabas, sasabihin mong gusto mo lang magpahinga. Rebecca, kilalang kilala kita. Hindi ka ganyan noon. Napaupo ako sa sofa. Hindi ko naman sinasadya eh. Wala lang talaga akong gana. Umupo rin siya sa tapat ko. Pwede ba kitang tanungin ng diretsyo? O ano yun? Hindi ka pa ba talaga okay? Sa tingin mo ba magiging okay agad ako pagkatapos ng nangyari? 5 taon, May. 5 taon kong iniisip na si Marco nang makakasama ko habang buhay. Hindi naman ganun kadaling burahin ang lahat. Hindi ko sinasabing burahin mo agad. Ang gusto ko lang, wag mong ikulong ang sarili mo rito. Tingnan mo ang apartment mo. Malinis naman. Wala ka namang dapat gawin. Pero nandito ka pa rin mag-isa. Tahimik kasi rito. Iyon nga ang problema eh. Masyadong tahimik. Kapag mag-isa ka, mas lalo mong maiisip ang mga nangyari. Alam mo ba, may mga pagkakataong nagigising pa rin ako sa umaga na iniisip kong tatawag ba si Marco para sabihin niyang nagkamali lang siya. Tapos saka ko lang maaalala na wala na pala kaming relasyon. Naiinis ako sa sarili ko dahil hanggang ngayon nasasanay pa rin akong isipin siya. Normal lang yun. Hindi ka naman robot para sa isang pindot lang mawawala ng nararamdaman mo. Pero Rebecca, may hangganan din ng pagdadalamhati. Kapag pinabayaan mong puro yan lang ang isipin mo, ikaw rin ang mahihirapan. Ay nako. Kaya gusto ko tang isama ngayong gabi. Hindi kita pinipilit na magsaya. Hindi rin kita pipiliting sumayaw o maging wild sa party. Ang gusto ko lang makalabas ka ng bahay. Makakita ka ng ibang tao. At kahit papano maalala mong may pamilya at mga kaibigan kang handang samahan ka. Ang haba naman ng speech mo. Hindi pa yan ang buong speech ko no. Kapag tumanggi ka, habaan ko pa. Sige ka. Grabe ka talaga. Sinasabi ko lang ang totoo. Ikaw pa naman ang dating nangunguna sa amin kapag may birthday o reunions. Ikaw ang laging nagsasabing sayang pagkakataong magkita-kita. Ngayon ikaw tong kailangang pilitin pa. O sige na nga, sasama ako. Totoo? Hindi ka nauurong ha? Hindi na. Masaya siyang tumayo. Okay, 1 oras lang ibibigay ko sa'yo para mag-ayos. Napatingin ako sa suot kong t-shirt. Hindi naman kailangan ng 1 oras. Kailangan. At isa pa, wag mong isusuot yung pambahay mo. Birthday ko ito no. Gusto ko maganda mga pictures natin. May, hindi naman fashion show ang pupuntahan natin. Hindi nga. Pero gusto kong kapag nakita ni Marco sa social media ang picture mo, mapaisip siyang ang laki ng sinayang niya. May, ano? Huwag na nating isama sa usapan si Marco. Napansin kong agad nagbago ang ekspresyon niya. O sige, hindi ko nababanggitin. Hindi dahil pinagtatanggol ko pa siya. Pagod na lang talaga akong isipin pa siya. Mas gusto kong marinig yan kaysa marinig kitang umiiyak. Makalipas ang 1 oras magkasama na kaming dumating sa birthday celebration niya. Pagpasok pa lang namin ay sinalubong na kami ng ilan naming mga pinsan. Rebecca, mabuti naman at sumama ka. Akala namin hindi ka napupunta. Lumapit ang pinsan naming si Noel at tinapik ako sa balikat. Uy, ang tagal ka naming hindi nakita. Kamusta ka na? Ayos lang naman ako. Totoo ba? Mukha kasing kulang ka sa tulog. Bago pa ako makasagot ay sumingit si May. Huwag na nga ninyong kulitin si Rebecca. Kakasimula pa lang niyang bumangon ulit pagkatapos ng mga nangyari sa kanila ng cheater niyang ex. Napakamot sa ulo si Noel. Pasensya na, hindi ko naman sinasadya. Wala yon, okay lang ako. Lumapit naman ang isa pa naming pinsan. Rebecca, kumain ka na ba? Alika, marami ng pagkain. Mamaya ka na makipagkwentuhan. Yan ang gusto kong marinig. Pagkain agad ang iniisip. Natural, kapag busog ang tao mas gumaganda ang mood. Napatingin si May sa akin. O hindi ba sinabi ko sa'yo, hindi ka namin hahayaang magmukmok ngayong gabi.
Sige na, kumain na tayo. Unti-unti akong naging komportable habang nakikipagkwentuhan sa mga pinsan ko. Halos puro masasayang alaala ng mga bata pa kami ang napag-uusapan namin. Kaya hindi ko na malayang ilang oras na pala kaming magkakasama. Ilang oras na rin kaming magkakasamang nagkwentuhan nang mapansin kong bahagya ng sumasakit ang ulo ko. Hindi naman ako sanay uminom kaya kahit 2 baso lang ng wine ang nainom ko ay ramdam ko na agad ang init ng mukha ko. Napansin yun ni Make at agad niya akong nilingon. Rebecca, namumula ka na. Ilang baso na bang nainom mo? 4 lang naman. 4 lang? Kahit 1 baso nga lang dati sinasabi mo nang nahihilo ka. Huwag ka na uminom. Nakijoin lang naman ako sa inyo Ayokong masirang birthday mo dahil sa tumatanggi ako. Napailing siya habang natatawa. Sinabi ko bang kailangan mong ubusin lahat ng iaabot nila sa'yo? Alika nga, ikukuha muna kita ng malamig na tubig. Wag na, magpapahangin lang ako sandali. Sigurado ka ba? Oo, dito lang muna ako sa labas. Babalik din ako. O sige, pero wag kang lalayo kapag nahilo ka pa, tawagin mo lang ako. Tumango ako bago lumabas. Mas malamig ang hangin sa garden ng hotel kaya't agad akong nakahinga ng maluwag. Ilang minuto akong nakatayo ron habang pinagmamasa ng maliit na fountain sa gitna ng hardin. Ma'am, okay lang po ba kayo? Napalingon ako sa lalaking nagsalita. Matangkad siya, maayos ang suot na itim na polo at gwapo. Malaki rin ang katawan niya at mukha siyang modelo. Ngumiti ako ng tipid. Oo, nahilo lang ako ng konti. Kung gusto niyo po, may upuan dun sa may gazebo. Mukhang kanina pa kayo nakatayo. Napatingin ako sa direksyon na itinuro niya. Salamat, hindi ko nga napansin. Magkasabay kaming naglakad papunta sa gazebo. Pagkaupo ko ay huminga ako ng malalim. Napansin niyang hindi pa rin ako komportable, kaya muli siyang nagsalita. Huwag ka sanang mailang, hindi ko ugaling mang-abala ng ibang tao. Napansin ko lang kasi na parang nahihilo ka at baka kailangan mo ng tulong. Hindi naman, salamat lang talaga. Hindi kasi ako sanay na uminom Yun palang dahilan. Kung ganun mas mabuti ngang magpahinga ka na muna bago bumalik sa loob. Ikaw, may party rin ba kayo rito? Inimbitahan lang din ako ng kaibigan ko Ayoko nga sana dahil hindi naman kami close ang celebrant kaso mapilit. Okay. Kaya naisipan kong lumabas muna kasi maingay din sa loob at nahihiya rin ako. Ilang sandali kaming natahimik hanggang sa siyang unang nagsalita. Pasensya na hindi ko pa pala naipakilala ang sarili ko. Ako si Hans. Inilahad niya ang kamay niya at tinanggap ko yon. Rebecca. Masaya akong makilala ka, Rebecca. Ako rin. May gusto sana akong itanong pero kung masyadong personal, wag mo na lang sagutin. Ano yon? Napansin kong kanina pa malungkot ang mga mata mo Tapos ibang lungkot sa mga mata mo. Parang may mabigat kang dinadala. Halata ba? Medyo. Basta, napansin ko lang naman. Napatitig ako sa kanya ng ilang segundo. Wala akong balak ikwento ang buhay ko sa isang estranghero. Pero sa mga oras na yun, gusto ko lang ilabas ang bigat ng nararamdaman ko kung kaya ikinuwento ko na. At nagulat siya sa ikinuwento ko. Ano? Grabe naman ang lalaking yun. Mabuti na lang talaga't hindi ka nagpakatanga. Hindi talaga. Kahit na masakit sa akin kasi wala nang magbabago pa dahil talagang cheater na siya. Uulit-ulitin niya lang ang ginawa niya sa akin. Tama ka. At isa pa, wala ka ng peace of mind sa ganyan. Nagpatuloy ang kwentuhan namin hanggang sa bumalik kami sa loob. Pagkabalik namin ay napainom na naman ako ng alak. At dahil sa labis sa kalasingan, hindi ko inaasahan na sa gabing yon, mauuwi sa mainit na sandali ang pakikipag-usap ko sa kanya. 3 araw nang lumipas mula nang dumalo ako sa birthday ni May. Iniisip kong baka iyon na ang huling pagkakataong makikita ko si Hans. Hindi ko naman inaasahang magkikita pa kami. Dahil lang nasa isip ko, maraming tao ang nakakasalubong natin araw-araw. Napakaliit ng posibilidad na magkita ulit ang 2 estrangherong ilang oras lang nagkausap. Mas naging abala ako sa paghahanap ng paraan para makabangon. Pagpasok ko sa opisina ng Lunes ng umaga, ay agad akong ipinatawag ng manager namin. Pagkaupo ko sa harap ng mesa niya, napansin kong ilang beses siyang huminga ng malalim bago nagsalita. Rebecca,
Una sa lahat gusto kong sabihin na wala akong reklamo sa trabaho mo. Ilang taon na kitang empleyado at alam kong responsable ka. Kaya hindi naging madali para sa akin ang pag-uusap na ito. Sir, kinakabahan naman po ako. May problema po ba sa report na ipinasa ko ng Biyernes? Wala, maayos ang report mo. Ang problema hindi tungkol sa performance mo. Kung ganun po tungkol po saan? Nagkaroon kasi ng malaking pagbabago sa kumpanya. Isa sa mga investors namin ang umatras at kailangan naming bawasan ang gastusin. Isa sa mga hakbang na napagdesisyonan ng head office ay ang magbawas ng empleyado. Napalunok ako ng laway sa narinig. Alam kong mabigat itong maririnig mo pero kasama ang posisyon mo sa mga mawawala. Ilang segundo akong hindi nakapagsalita. Sir, pwede ko po bang malaman kung bakit ako? May mas mataas pa po sa akin ang absent. May mga bago ring empleyado. Akala ko po maayos naman ang records ko. Maayos ang records mo. Hindi ito tungkol sa sipag o galing mo. Sinusunod lang namin ang bagong organizational structure na ipinadala ng head office. 2 administrative position na lang ang mananatili. At napili nilang 2 empleyadong may espesyal na certification na kailangan ng bagong sistema. Ibig sabihin, kahit anong pakiusap ko, wala na pong magbabago? Kung nasa akin lang ang desisyon hindi kita pakakawalan. Pero hindi akong gumagawa ng listahan. Ang magagawa ko lang siguraduhin makukuha mo ang lahat ng benepisyong dapat mong matanggap. Napayuko ako dahil hindi ko alam kung saan ako kukuha ng panggastos ko at pambayad ng bills. Hindi ko naman po inaasahang mangyayari ito. Naiintindihan ko, kaya gusto kong tulungan ka. Bukod sa separation pay, gagawang kita ng recommendation letter. Kung may kumpanyang tatawag sa akin para magtanong tungkol sa trabaho mo, sasabihin kong isa ka sa pinaka-responsableng empleyadong nahawakan ko. Maraming salamat po. Rebecca, may ipon ka ba? Napangiti ako ng mapait. Meron naman po kahit papano pero hindi naman po kalakihan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magaling kang empleyado. Sigurado ako makakahanap ka ulit ng trabaho. Sana nga po. Pag uwi ko ng hapong yun ay nadatnan ko ang landlading naghihintay sa labas ng apartment. Rebecca, pwede ba kitang makausap sandali? Opo, Aling Beb. May problema po ba? Nahihiya nga akong sabihin to sa'yo Ilang araw ko na itong iniisip kung paano kong sasabihin sa'yo. Ano po ba yun? Naalala mo bang pamangkin kong nagtatrabaho sa Baguio? Opo. Lilipat na siya rito sa Maynila kasama ang asawa niya. Wala silang matitirahan. Kaya, kung maaari sana baka pwedeng makahanap ka na ng ibang malilipatan. Ngayon din po ba? Hindi naman. Bibigyan kita ng ilang araw. Alam kong hindi madaling maghanap ng bahay pero sana maintindihan mo rin ako. Matagal ko na ring ipinangako sa kanilang apartment na ito yung ibang nangungupahan kasi maagang magbayad. Ikaw lang ang madalas na malate, kaya hindi ko sila mapaalis. Wala naman po akong magagawa. Hindi ko rin kayo pwedeng sisihin. Pasensya ka nang talaga. Pero kung madalas ka sanang mag-advance magbayad, hindi ikaw ang paaalisin ko. Nginitian ko na lang siya saka tumango. Pagkapasok ko sa apartment ay inilapag ko ang bag ko sa mesa. Hindi pa ako nakakapagpalit ng damit nang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si May. O Rebecca, kamusta ang interview mo sa trabaho? Walang interview. Bakit? Nawalan na ako ng trabaho. Ano? Kasama ako sa mga tinanggal. Sandali, anong ibig mo sabihin? Nagbawas sila ng empleyado Makalipas ang ilang segundo, saka siya nagsalita. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kakauwi ko lang, tapos pinapaalis na rin ako sa apartment. Ano? May lilipat daw na kamag-anak ng landlady Narinig kong pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. May kakilala akong head housekeeper sa Valdez Mansion. Kanina lang tumawag siya sa akin. Naghahanap sila ng mapagkakatiwalaang kasambahay. Mataas ang sweldo, libre ang pagkain, at libre rin ang matitirhan. May, hindi pa ako naging kasambahay. Alam ko yun,
Pero kailangan nila ng taong marunong makisama at mapagkakatiwalaan. At isa pa, kilala kita. Hindi ka tamad at mabilis kang matuto. Isa pa, pansamantala lang naman habang naghahanap ka ulit ng trabahong gusto mo. O at least sa ngayon kung matatanggap ka, may matitirhan ka ng libre. Tingin mo ba tatanggapin nila ako? Ire-rekomenda kita. Pero nasa sayo pa rin ang desisyon na. Sa totoo lang nahihiya akong tanggapin ang tulong mo. Rebecca, wag kang dyan. Kapag ikaw ang nasa maayos na kalagayan at akong nawalan ng trabaho at bahay, pababayaan mo ba ako? Syempre hindi. O diba? Okay, o sige. Anong sige? Pupunta ako bukas. Sana matanggap ako sa trabaho. Nang makarating ako sa sinasabing bahay ni May, halos malula ako sa laki nito at sa ganda. Hindi mo aakalaing bahay lamang ito para sa mga mayayaman. Pero para sa akin, ito'y isang mansyon na talaga namang napakaganda. Nang mag-doorbell ako sa gate, ilang minuto pang lumipas. Lumabas mula roon ang isang matanda na sa tingin ko ay nasa edad 50. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Rebecca, yung pinsan ni May. Inirekomenda niya po ako dahil naghahanap raw po kayo ng kasambahay rito. Ay, oo, nabanggit ko nga sa kanya yun Halika na rito sa loob. Ngumiti ako sa kanya saka sinundan siyang papasok sa loob ng malaking gate na yon. Halos malula ako sa ganda ng loob at talaga namang masasabi kong mahal ang ginasto sa bahay na ito. Ako nga pala si Cora, ang head housekeeper dito. Pakilala niya sa akin nang huminto kami sa malawak na sala. Hindi ko pa man ibinubuk ang bibig ko nang marinig ko ang mga yabag mula sa hagdan. Ibinaling ko agad ang tingin ko ron at halos mahimatay ako nang makita ko kung sinong naglalakad pababa ng hagdan. Hans? Mahina kong usal. Nang magtamang mga mata namin, halatang nagulat rin siya nang makita ko. At pagkatapos mabagal siyang lumakad, palapit sa amin. Sir Hans, siya po yung sinasabi ni May sa akin. Pinsan pala siya ni May. Okay, sige. Ako nang kakausap sa kanya. Napatingin ako kay Aling Cora nang magpaalam siya. At pagkatapos ay sobrang kinabahan ako nang kami na lang ni Hans ang naiwan. Hindi ko akalaing magkikita pa tayo. Oo nga Naiilang kong sabi. Sandali niya akong tiningnan bago bumuga ng hangin. Huwag kang mag-alala. Kalilimutan na natin ang nangyari. Basta gusto ko sanang magsimula ka rito na parang hindi tayo nagkakilala noon. Ano? Ibig sabihin tanggap na ako? Malawak siyang ngumiti. Oo, tanggap ka na. Pwede ka nang magsimula bukas. Sa ngayon, wala kang gagawin ngayong araw kung hindi ang magpahinga muna. Alika na sa kwarto mo. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya at agad akong sumunod sa kanya. Napanganga ko sa laki ng kwarto ko at kumpleto pa sa gamit. May sarili akong TV at ang saya ko dahil mahilig pa naman akong manood. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga ay nakapag-ayos na ako ng higaan at nakaligo na rin. Ayokong isipin ng mga kasama ko na tamad akong magtrabaho sa unang araw ko pa lang. Pagkababa ko sa kusina, ay nadatnan ko sa Aling Cora na nag-aayos ng listahan sa mesa. Nang makita niya ako'y ngumiti siya. Magandang umaga, Rebecca. Ang aga mong nagising. Magandang umaga rin po, Aling Cora. Nahihiya po kasi akong mahuli sa unang araw ko. Hindi mo naman kailangang kabahan. Hindi militar ang trabaho rito. First time ko po kasing maging kasambahay, kaya hindi ko alam kung ano nga asahan ko. Iniisip mo bang maghapon kang magkukuskus ng sahig? Opo, sa totoo lang. Marami talagang ganun ang iniisip kapag narinig ang salitang kasambahay. Alika, ipapakita ko muna sa iyong bahay at ipapakilala kita sa mga kasama mo. Tumango ako at agad siyang sinundan. Habang naglalakad kami ay isa-isa niyang itinuturo ang iba't ibang bahagi ng mansyon. Ito ang main living room. Lagi lang itong nililinis tuwing umaga at bago matulog. Hindi naman ito madaling dumumi dahil bihira lang ang may gumagamit. Okay po, noted. Ito naman ang dining area. Dito kumakain ng pamilya kapag kumpleto sila. Malaki talaga ang bahay. Malaki nga pero huwag kang matatakot. Hindi ikaw ang maglilinis ng buong mansyon. Napalingon ako sa kanya. Hindi po? Hindi. 4 kayong kasambahay rito. 4 po?
Kaloka, ang dami pala. Oo, ako ang head housekeeper. Tapos andyan si Lorna, Mila at Joy. Ikaw ang pang-apat. Hindi ka namin pababayaan dito. Hati-hati kayo sa mga gawain. Pumasok kami sa laundry area kung saan may dalawang babaeng nag-uusap habang nagtutupi ng mga tuwalya. Lorna, Mila, sabay silang lumingon. Eto si Rebecca, siya ang bagong kasama ninyo. Ngumiti agad ang dalawa. Hello, magandang umaga. Ngumiti rin ako. Magandang umaga po. Lumapit si Lorna. Huwag mo kaming ipo, magkakalapit lang naman tayo ng edad. Nasanay lang po ako. Tumawa si Mila. Kinabahan ka ba bago ka pumasok rito? Medyo. Pare-pareho lang tayo. Nung unang araw ko, akala ko hindi ko kakayanin ang laki ng bahay. Akala ko rin po ako ang maglilinis ng buong mansyon eh. Sabay silang natawa hanggang sa magsalita si Aling Cora. Ayan ang sinasabi ko, lahat kayo, yan ang unang iniisip. Tumingin siya sa akin. Rebecca, tandaan mo ito. Ang importante lang rito maayos kang makisama. Ang paglilinis madali lang yan kapag nagtutulungan. Opo. Ipaliliwanag ko na ngayon ang magiging assignment mo. Inilabas niya ang maliit niyang notebook. Tuwing umaga, ikaw ang maglilinis ng sala sa unang palapag at ng library. Hindi naman yun mahirap dahil araw-araw nililinis sa mga yon. Library lang po? Oo, punasan mo lang ang mga mesa. Ayusin ang mga sofa at siguraduhin walang alikabok. Pagkatapos po nun, tutulong ka sa dining area bago mananghalian. Pagkatapos nun, pahinga na kayo hanggang hapon, maliban na lang kung may ipagagawa. Mabilis akong tumango sa mga sinabi niya. At isa pa malinis si Sir Hans. Hindi mo makikitang mag-iiwan ng kalat kahit saan. Totoo yan, sabi ni Mila. Kapag umiinom ng kape, siya pa minsan ang nagdadala ng tasa sa kusina. Kung ganun mas magaan palang trabaho rito. Kaya huwag kang kabahan. Ang kailangan lang namin taong mapagkakatiwalaan at marunong makisama. Lumipas ang maghapon na halos hindi ko namalayang tapos na pala agad ang mga gawain ko. Ilang beses pa akong nagtanong kay Aling Cora kung may iba pa ba akong dapat gawin. Sa bawat pagkakataon naiisa lamang ang sagot niya. At iyon ay kung tapos na ako maupo na raw ako at magpahinga. Bandang 6:00 ng gabi, nagdidilig ako ng mga halaman sa may veranda nang marinig kong may tumawag sa akin. Rebecca! Lumingon ako. Si Hans ang nakatayo sa may pintuan. Sir? Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Opo. Kumain ka na ba ng hapunan? Hindi pa po hinihintay ko lang sila, Aling Cora. Hindi na kailangan, alika. Saan po tayo pupunta? Sa dining room dahil sabay tayong kakain. Nanlaki ang mga mata ko. Sir, hindi po tama yun dahil kasambahay lang po ako. Rebecca, maaga akong aalis bukas at maaga rin akong uuwi ngayon. Ayokong kumain mag-isa. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Gusto lang kitang pasalamatan dahil nakita kong maayos kang magtrabaho buong araw. Yun lang. Napalunok ako ng maraming beses bago tumango. Okay, sige po. Malawak siyang napangiti at magkasabay kaming naglakad papunta sa dining room. 2 linggo nang lumipas nang magsimula akong magtrabaho sa Valdez Mansion. Hindi ko namalayang gano'n na pala katagal ang pananatili ko sa bahay na yon. Nung una, inakala kong mahihirapan akong makisama dahil unang beses kong maging kasambahay. Pero kabaliktaran ang nangyari. Mababait ang mga kasama ko at hindi rin mabigat ang trabaho. Dahil 4 kaming kasambahay, hati-hati kami sa mga gawain, kaya madalas natatapos kami bago pa sumapit ang tanghali. Nung umagang yun, ay magkasama kaming nag-ayos ng dining room nila Aling Cora at Joy. Habang pinupunasan ko ang mahabang mesa, ay napansin ni Aling Cora na ilang beses akong huminto. Rebecca, okay ka lang ba? Mabilis akong napalingon sa kanya. Opo, bakit niyo naman po naitanong? Kanina pa kitang napapansin. Tuwing tatayo ka ng diretso para kang nahihilo. Napuyat lang siguro ko kahit nahihilo ako. Hindi ako naniniwala. Kilala na kita kahit 2 linggo pa lang kitang kasama. Hindi ka reklamador. Kapag nagsabi kang napuyat ka lang,
Malamang may nararamdaman kang talaga. Sumingit si Joy habang may hawak na tray. Napansin ko rin yun, Aling Cora. Kahapon nga halos kalahati lang ng almusal niyang naubos. Napatingin sa akin si Aling Cora. Totoo ba? Hindi ko lang talaga naubos. Bakit? Hindi ko po alam, parang wala akong ganang kumain. Tapos ngayon mukha ka pang namumutla. Ayos lang po ako. Rebecca, seryoso ako. Kapag nagtatrabaho ka sa bahay na ito, responsibilidad ko ring siguraduhin maayos ang kalagayan mo. Ayokong may magkakasakit sa mga tauhan ko tapos hindi ko man lang napapansin. Hindi naman po malala. Nahihilo lang talaga ako paminsan-minsan. May lagnat ka ba? Masakit ang ulo? Masakit ang tiyan? Wala naman po ako ng mga yan, basta't nahihilo lang ako. Ano pa bang nararamdaman mo? Minsan po parang nasusuka ko kapag naaamoy akong nilulutong ulam. Biglang nagkatinginan sila Joy at Aling Cora. Bakit po? Rebecca, may itatanong ako pero wag kang maiinis ha? O sige po. Kailan ka ba huling dinatnan? Huling ano po? Dalaw ba? Hindi ako agad nakasagot. Napatingin ako sa kalendaryong nakasabit sa dingding ng kusina. Isa-isa kong binilang sa isip kong mga araw. Habang tumatagal, ay lalo akong natahimik. Rebecca? Hindi ko na po matandaan. Hindi mo matandaan o matagal na talaga? Sa dami ng nangyari nitong mga nakaraang linggo hindi ko na po napansin. Lumapit si Aling Cora at marahan niyang hinawakan ang balikat ko. Huwag kang mag-alala. Hindi naman namin sinasabing may malaki kang problema. Ang gusto lang namin makasiguro. Tingin niyo po ba kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Oo, kailangan dahil ayokong manghula. Mas mabuti nang sabihin ng doktor na wala kang sakit, kesa isipin natin araw-araw kung anong dahilan ng nararamdaman mo. Saka isang check-up lang naman. Hindi ka naman namin agad pinapa-ospital. Sige po, bukas day off ko magpapatingin ako. Kinabukasan ay maaga akong umalis ng mansyon. Pagdating ko sa klinika ay kumuha ako ng numero at tahimik na naupo sa waiting area. Ilang minuto ang lumipas bago ko tinawag ng nurse. Miss Rebecca, pwede na po kayong pumasok. Pagkatapos ng konsultasyon at ilang pagsusuri, ay bumalik ako sa harap ng mesa ng doktor. Ngumiti siya habang isinasaayos sa mga resulta. Miss Rebecca, kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Mas maayos na po kaysa kahapon. Mabuti naman. Nabasa ko na rin ang isinulat mong medical history. Ang sabi mo, madalas kang nahihilo, madaling mapagod, at nawawala ng gana sa pagkain. Pero minsan naman bigla kang nagugutom. Tama ba? Opo. Meron ka ring bang pagsusuka sa umaga? Minsan lang po. Tapos sinabi mo ring matagal ka nang hindi dinadatnan? Opo. Miss Rebecca, lumabas na positibo ang pregnancy test mo. Hindi ako agad nakapagsalita. Pakiramdam ko'y tila na walang lahat ng ingay sa paligid. Marahan kong itinaas ang tingin ko sa kanya. Dok, sigurado po ba kayo? Oo positibo ang resulta. Para makasiguro tayo sa edad ng pagbubuntis, magre-rekomenda ako ng follow-up check-up at ultrasound. Nanlamig ang kamay ko sa mga oras na yon. Hindi ko inaasahang makakabuo kami ni Hans. Isang beses lang namang may naganap sa amin. Pagka-uwi ko sa bahay, hindi ko sinabi kila Aling Cora na buntis ako. Sinabi ko lang na nahihilo ako dahil anemic ako. At sa mga oras na yon, matinding kabang bumabalot sa akin. Dahil natatakot akong baka hindi maniwala si Hans kapag nalaman niyang nabuntis ako. 3 linggo na ang lumipas. Sa loob ng 3 linggong yun mas lalo kong nakilala si Hans. Isang umaga habang naglilinis ako ng sala, napansin kong wala roon si Aling Cora. Karaniwan kasi siyang nag-aasikaso sa ama ni Hans kapag umaga. Kaya't nagtaka ako nang marinig kong may boses na nanggagaling sa garden. Paglapit ko sa bukas na bintana, ay nakita ko si Hans. Nakatulak siya sa wheelchair ng matanda niyang ama. Hindi siya nagmamadali. Paminsan-minsan, ay yumuyuko pa siya para marinig ang sinasabi ng matanda.
Hindi ko naman sinasadyang makinig pero malinaw ang boses ni Hans dahil bukas ang pinto papunta sa hardin. Dad, dahan-dahan lang tayo Hindi naman tayo nagmamadali. Gusto mo umikot pa tayo sa kabilang garden? Mas presko doon dahil natatakpan ng mga puno ang araw. Pagkatapos, ipagtitimpla kita ng paborito mong tsaa. Sinabi ni Doc na mas mabuti kung makakalabas ka paminsan-minsan kaysa yung buong araw kang nasa loob ng kwarto. Pagkaraan ng ilang segundo ay nagsalita ito, pero hindi ko masyadong narinig. Ngumiti lang si Hans. Hindi bale kung hindi mo ako maalala ngayon. Naiintindihan ko naman ang kondisyon mo. Hindi ko naman hinihiling na makilala mo ko araw-araw. Ang importante lang sa akin komportable ka at hindi ka natatakot. Kung kailangan kong ipakilala ang sarili ko sa iyo araw-araw, gagawin ko. Anak mo pa rin naman ako kahit hindi mo maalala ang pangalan ko. Napahinto ako sa pagpupunas ng mesa. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng paghanga sa kanya. Kung hindi pa ako napadaan sa bintana, hindi ko pa malalaman kung paano niyang alagaan ang kanyang ama. Hindi nagtagal ay naramdaman kong may tumabi sa akin. Si Aling Cora pala. Nakita mo? Opo. Halos araw-araw ganyan si Sir Hans. Kahit gaano siya kaabala sa opisina, sinisigurado niyang may oras siya para sa ama niya. Minsan nga madaling araw na yang umuuwi. Pero dumadaan pa rin muna siya sa kwarto ng matanda bago siya matulog. Hindi ko inalis ang tingin ko sa hardin. At sa mga oras na yon, lalo akong humanga kay Hans. Bandang hapon na inutusan ako ni Aling Cora na dalhin ng kape ni Hans sa kanyang opisina sa loob ng mansyon. Marahan akong kumatok bago pumasok. Pagpasok ko ay nakita kong nakaupo siya sa harap ng laptop. May ilang papeles sa mesa pero agad niyang isinarang laptop nang makita ko. Inilagay ko na po rito ang kape niyo. Salamat, Rebecca. May iba pa po ba kayong ipagagawa? Huwag ka munang umalis. May kailangan pa po ba kayo? Oo, umupo ka muna. Dahan-dahan akong naupo sa upuang nasa tapat ng mesa niya. Kamusta ka na rito sa mansyon? Gusto kong marinig mismo sa iyo ang totoo. Huwag mo akong sasagutin ng okay lang kung may gusto ka namang sabihin. Kung nahihirapan ka sa trabaho, kung may hindi ka gusto sa schedule, o kung may kailangan kang sabihin tungkol sa mga kasama mo, sabihin mo lang ng direkta. Sa totoo lang po wala naman po akong mairereklamo. Nung unang araw ko rito sobra akong kinakabahan dahil akala ko napakahirap ng magiging trabaho ko. Akala ko maghapon akong magkukuskus ng sahig o maglilinis ng napakalaking bahay. Pero nang makita kong 4 pala kaming kasambahay at maayos ang sistema nyo rito, gumaan po ang loob ko. Mababait po sila Aling Cora at ang iba pa. Kapag may hindi ako alam, hindi nila ako pinapahiya. Tinuturuan nila ako ng maayos kahit mabilis akong matuto. Mabuti naman kung ganun. Mahalaga sa akin na maayos ang pakikitungo ng lahat sa isa't isa. Madali namang ituro ang trabaho, pero mahirap baguhin ang ugali ng tao. Kaya kapag may nakikita akong hindi marunong rumispeto sa kapwa, kahit gaano pa siya kagaling hindi ko siya pinananatili pa rito. Kaya palang gaan ang pakiramdam ko sa bahay na ito. Sinisikap kong ganun ang mangyari. Kapag magulo ang loob ng bahay, pati trabaho ng lahat naaapektuhan. Sa tuwing nagkakausap kami ng ganun, pakiramdam ko hindi amo ang kausap ko. Kaswal siya kung magsalita at hindi niya ako itinuturing na mababang uri lang ng tao. Kaya't naisip kong kailangan niya ng malaman ng totoo dahil karapatan niya yon. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Hans' point of view. Isang buwan pang lumipas. Hindi ko na malayang 2 buwan na pala si Rebecca sa Valdez Mansion. Sa loob ng panahong yun, mas lalo ko siyang nakilala. Hindi siya katulad ng unang impresyon ko sa kanya nung una kaming nagkita. Mabait siya, masipag, at hindi reklamador. Kahit ilang beses ko nang sinabi sa kanya na hindi niya kailangang akuin ang lahat ng gawain, lagi pa rin siyang naghahanap ng paraan para makatulong sa mga kasama niya. Noong una ko siyang nakita, aminado akong agad siyang nakatawag ng pansin ko. Hindi ko lang ipinakita yon. Ayokong mailang siya. Ayoko ring isipin ng ibang kasambahay na may espesyal akong pagtrato sa kanya. Kaya't ang ginawa ko, tiniyak ko na lang na maayos ang sistema ng trabaho sa mansyon at hindi siya mahihirapan sa mga gawain niya.
Pareho lang ang trato ko sa kanya't sa iba. Pero palagi kong sinisigurong kumpleto ang kailangan nilang lahat at walang inaabuso sa trabaho. Nasa opisina ako nang marinig ko ang mahinang katok sa pinto. "Sir?" Napangiti ako nang makilala ang boses niya. "Pasok ka, Rebecca." Dahan-dahan siyang pumasok. Napansin kong parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya agad mabuksan ang bibig niya. "Bakit nakatayo ka lang dyan? Umupo ka muna. Mukhang seryosong pag-uusapan natin ah." Umupo siya sa sofa habang ako naman lumipat sa upuang nasa tapat niya. "Rebecca, ilang araw na kitang napapansin ah. Hindi ka gaano nagsasalita at parang may iniisip ka palagi. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Hindi ko ipinapangako na masasagot ko agad ang lahat. Pero gusto kong malaman kung may maitutulong ba ako sa'yo." Huminga siya ng malalim bago siya tumingin sa akin. Sir, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Matagal ko na po itong gustong sabihin pero hindi ko alam kung paano ako magsisimula eh. Natatakot din po ako sa magiging reaksyon ninyo kaya't paulit-ulit ko yung pinagpapaliban." Bigla akong kinabahan sa sinasabi niya. "Hindi ko po sinasadya na itago to sa inyo. Araw-araw ko pong iniisip na dapat sabihin ko na pero sa tuwing susubukan ko parang nawawalan ako ng lakas ng loob. Gusto ko lang makahanap ng tamang pagkakataon para sabihin ang lahat." "Rebecca, hindi mo kailangang magmadali. Sabihin mo lang kung anong gusto mong sabihin. Hindi kita huhusgahan. Mas gusto kong marinig ang totoo kesa nakikita kitang nahihirapan." Napayuko siya. Ilang segundong lumipas bago siya muling nagsalita. "Sir, buntis po ako. Nagbungang gabing pinagsaluhan nating dalawa." Nanlaki ang mata ko sa gulat ngunit maya-maya lang, binalot ako ng matinding galak. Marahan akong lumapit sa kanya. "Rebecca, salamat dahil sinabi mo sa akin. Alam kong hindi naging madali para sa iyong pag-amin na yan. Pero gusto ko lang malaman mo na. Sobrang saya kong marinig yan." "Talaga? Hindi ka man lang bagalit o ano?" "At bakit naman ako magagalit?" Kasi syempre nabuntis mo ang isang katulad ko. Hindi naman ako mayaman at hindi tayo parehas ng estado sa buhay." Napatitig ako sa tiyan niya, saka marahang hinaplos yun. "Wala akong pakialam sa estado mo sa buhay. Hindi ako pinalaki ng mga magulang ko na maging mapagmataas. Nung nabubuhay pa si mama, palagi niyang sinasabi sa akin na kahit mayaman kami, wala akong karapatang magmalaki. At para sabihin ko sa iyo, sobrang saya ko kasi magkakaroon na ako ng sariling pamilya." Umagos ang luha sa kanyang mga mata kaya't niyakap ko siya. "Rebecca, gusto ko lang malaman mo na nung unang beses kitang makita, nahumaling agad ako sa iyo. At gusto ko ring malaman mo na handa akong maging mabuting ama sa anak natin. At gusto kitang pakasalan." "Ano?" Gulat niyang sabi nang kumalas siya sa yakap. "Gusto kong pakasalan ka sa lalong madaling panahon, Rebecca." Ilang segundo siyang nakatitig sa akin bago muling umagos ang kanyang mga luha. Sa pagkakataong yon, wala akong ibang naramdaman kung hindi saya. 2 linggong lumipas. Simple lang ang naging kasal namin ni Rebecca. Hindi engrande ang seremonya, pero naging sapat yon para sa amin. Ang mahalaga ay pareho naming pinili ang isa't isa at pareho naming ipinangako na bubuo kami ng isang masayang pamilya. Pagkatapos ng seremonya, ay bumalik kami sa Valdez Mansion. Pagpasok pa lang namin sa sala ay sinalubong na kami nila Aling Cora, Lorna, Mila at Joy. Nakangiti silang lahat. Si Aling Cora pa ang unang lumapit kay Rebecca. "Rebecca, alika nga rito." "Ano po yun, Aling Cora?" Hindi agad nagsalitang matanda. Sa halip ay marahan itong hinawakan ng 2 kamay ni Rebecca. "Masaya ako para sa'yo. Nung unang araw na dumating ka rito sobrang mahiyain mo pa. At halos hindi ka makatingin ng diretsyo kapag kinakausap kita. Ngayon asawa ka na ni Sir. Pero ang pinakamasaya ko ay dahil hindi nagbagong ugali mo." "Aling Cora, wala namang pong dahilan para magbago ako." Bakit naman wala?" "Dahil ayoko. Hindi porket amo nyo na rin ako magyayabang na ako. Ayoko po ng ganun." Napangiti si Aling Cora bago siya niyakap. "Nakakatuwa namang marinig yan."
Natatakot pa naman akong baka kapag naging asawa ka na ng amo namin iba ng trato mo sa amin. Napailing si Rebecca. Naku, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Kayo ang una kong naging pamilya rito sa mansyon. Hindi dahil nagbagong apelido ko magbabago na rin po ang pakikitungo ko sa inyo. Kung papayag pa rin kayo gusto ko pa rin makipagkwentuhan sa inyo sa kusina kapag may libreng oras. Tumawa sila Joy at Mila. Sabi na nga ba hindi ka talaga magbabago Sumingit si Lorna. Pero isang bagay lang ang bawal. Ano yun? Bawal ka na magbuhat ng mabibigat. Kapag nakita kami ni Sir Hans na pinapabuhat ka namin, kami ang mapapagalitan. Nagtawanan silang lahat. Habang ako naman, nakangiti lang silang pinagmamasdan. Sa isip ko, talagang mabuting tao si Rebecca. Lumipas pang isang linggo. Naging masaya ang pagsasama namin ni Rebecca. Isang umaga maaga akong nagising. Paglabas ko ng kwarto, wala si Rebecca sa kama. Naglakad ako pababa at nakita ko siyang nasa kusina. May suot siyang apron at may hawak na sandok. Napabuntong hininga ako. Mahal. Napalingon siya. Good morning. Ngumiti siya na parang walang ginagawa. Good morning. Nagluluto lang ako ng almusal. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang magpapagod sa umaga, di ba? Hindi naman ako napapagod. Nagpipirito lang ako ng itlog. Inutusan ka ba ni Aling Cora? Hindi, no. May nagsabi bang ikaw ang magluto? Wala. Bakit ka nandito? Gusto ko lang. Marahan kong kinuhang sandok sa kamay niya. Ako na. Nanlaki mga mata niya. Hans, marunong ka bang magluto? Hindi ako chef pero marunong ako magluto ng simpleng almusal. Baka masunog yan. Loko, hindi yan dahil marunong naman ako. Prito lang naman ito, no? Sige na, maupo ka na dyan. Ako nang bahala mag-asikaso sa'yo. Ayokong napapagod ka. Grabe naman. Kinikilig naman ako sa mga banat mong yan. Malakas akong natawa bago siya hinalikan sa labi. Simula sa araw na to, ako na palagi magluluto ng pagkain mo. Gigisingin mo dapat ako kapag nagugutom ka na sa umaga. O kaya, magigising na lang ako ng mas maaga para makapagluto ako ng almusal natin. Hala, maaabala pa kita. Hindi, dahil asawa kita at dapat lang na asikasuhin kita at alagaan. Dala-dala mo ang anak ko, hindi biro ang pagbubuntis ano? Natawa na lamang siya bago na upo, habang ako naman nagpatuloy sa ginagawa ko. Simula ng araw na yun ay hindi ko na talaga siya pinakilos. Sinabihan ko rin pala sila Aling Cora na huwag siyang hayaang kumilos sa kusina. Kaya naman kahit nakabusangot si Rebecca, hindi siya pinakilos ng mga kasambahay dahil iyon ang utos ko sa kanila. At sa bawat paglipas na mga araw, ay lalong lumalalim ang nararamdaman ko para kay Rebecca. Ilang buwan na ang kanyang tiyan pero hindi pa rin ito gaanong halata. Para lang siyang busog. Kinakabahan nga ako dahil naliliitan ako sa tiyan niya. Pero ang sabi ng doktor ay ayos lamang yon. At isa na ring dahilan ay palagi siyang nakasuot ng malalaking shirt, kaya hindi halata. Rebecca's point of view. Ilang araw nang lumipas. Sabado ng umaga yon, nangyayain ako ni Hans na samahan siyang mamili sa supermarket. Pagkababa pa lamang namin ng sasakyan, ay agad niyang nilapitan ng shopping cart at siya mismong nagtulak nito. Napailing na lang ako. Mahal, pwede ba kitang tanungin? Lagi naman. Bakit parang lahat na lang ng ginagawa natin ikaw ang gustong gumawa? Mula pagkuha ng cart hanggang pagbitbit ng mga pinamili, parang ayaw mo na akong kumilos. Hindi naman sa ayaw kitang kumilos. Gusto ko lang na mas magaan ang araw mo. Hindi naman ako mapapagod sa simpleng pagtutulak ng shopping cart. Alam ko. Kung alam mo pala bakit ayaw mo pa rin ibigay sa akin? Dahil mas gusto kong ako ang gumawa. Hindi ka ba nagsasawa sa kakasabi ng ako na? Hindi. Paano kung gusto kong tumulong? Pwede kang tumulong pero bawal kang mapagod. Samahan mo lang ako sa pagpili ng mga bibilhin. Ngek, andaya mo naman Hindi pala yun pagtulong. Tulong pa rin yun ano? Napailing ako habang natatawa. Ang kulit mo talaga. Wala na talaga akong ginagawa. Ayos lang yan.
buntis ka kaya't dapat lang na wala kang ginagawa. Magkasabay kaming naglakad papunta sa seksyon ng mga delata. Paminsan-minsan ay kinukuha ko ang ilang kailangan namin sa bahay at inilalagay sa shopping cart. Habang si Hans naman tahimik na tumitingin sa listahang nasa cellphone niya. Mahal? Kailangan ba talaga nating sundin lahat ng nasa listahan? Bakit? May nakita kasi akong cookies Gusto ko sana noon. Kung gusto mo, ilagay mo lang sa cart. Huwag kang mag-alangan kung anong gusto mong ilagay dyan. Talaga? Kahit 5 pang kunin mo. 5? Aba, baka ako naman ang mapagalitan ng doktor. Natawa na lang siya't napailing. Habang naglalakad kami ay biglang nagsalita si Hans. Mahal, pupunta lang ako sandali sa kabilang aisle. Kukuha lang ako ng mga prutas. O sige, dito lang ako. Titingin lang ako ng mga cereal. Babalik agad ako. Tumango ako sa ngumiti. Habang pinagmamasdan ko ang iba't ibang brands ng cereal, ay may narinig akong pamilyar na boses. Rebecca? Napalingon ako. Bahagya akong nagulat nang makita ko si Marco. Ilang segundo kaming nagkatitigan bago siya ngumiti. Ikaw nga, hindi ako nagkakamali. Marco, ang tagal na nating hindi nagkita. Oo nga Kamusta ka na? Ayos lang. Tumingin siya sa shopping cart ko. Namimili ka rin pala rito. Hindi ko akalaing magkikita pa tayo. Napansin kong parang may gusto pa siyang sabihin. Makalipas ang ilang sandali ay huminga siya ng malalim. Rebecca, matagal ko nang gustong makausap ka Hindi ko lang alam kung paano. Ilang beses kong naisip na puntahan ka. Pero wala na akong balita kung saan ka nakatira. Ganon? May gusto kong aminin sa'yo. Nagkamali ako noon Akala ko tamang naging desisyon ko pero hindi pala. Niloko rin ako ni Celine. Habang kami pa may iba na pala siyang karelasyon. Nalaman ko lang ang lahat ng yon nang tuluyan niya na akong iwan. Sobra akong nagsisisi sa ginawa ko kaya ngayon kinarma na ako. Hindi ko alam kung anong gusto niyang maging reaksyon ko. Kaya tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Well, hindi ko nakasalanan kung kinarma siya. Sa totoo lang may parte pa rin sa akin ngayon ang hindi pa rin matanggap ang ginawa niya sa akin. Kasi hindi ko talaga lubos maisip kung paano niya nagawa yon. Hindi ko lubos maisip kung bakit niya nagawang durugin ang puso ko. Ngayon ginawa kong lahat para umangat sa buhay. At hindi na rin ako magpapaka-plastic pa. Dahil may part sa akin ng masaya na kinarma na rin siya sa wakas. Alam kong wala na akong karapatang humarap sa'yo. At alam kong ako ang nanakit sa'yo. Pero gusto ko lang sabihin na araw-araw kong pinagsisisihan ang ginawa ko. Kung maibabalik ko lang ang panahon hindi ko pipiliin ang taong nanloko lang din pala sa akin. Marahan akong ngumiti. Marco, salamat sa pagsasabi ng totoo. Napatingin siya sa akin. Ibig sabihin, hindi ka nagalit? Hindi na. Napatawad na rin kita. Gusto kong narinig ko yan. Siguro mas mainam kasi napatawarin ka kaysa magtanim pa ako ng galit. Kasi kinarma ka na rin naman so wala nang dahilan para magalit pa ako. Natahimik siya ng ilang minuto bago malamlam ang mga matang tumingin sa akin. Rebecca, kung sakaling may pagkakataon pa, pwede ba tayong magsimula ulit? Hindi ko maiwasang matawa ng malakas at pasensya na kung ang pagtawa kong yon ay naging insulto para sa kanya. Dahil hindi ko inaasahang itatanong pa niya yon. Medyo makapal talagang mukha niya kahit kailan. Marco, seryoso ka ba sa sinasabi mong yan? Natatawa ko pa ring sabi. Seryoso ako. Gusto ko sanang itanong kung pwede pa tayo magkabalikan. At ipinapangako ko sa iyo na gagawin kong lahat para makabawi. Ipinapangako ko rin na hindi na ako magloloko pa. Akala mo ba pagkatapos ng lahat ng nangyari ganun lang kadaling bumalik sa dati? Hindi naman porket pinatawad kita gusto ko nang makipagbalikan sa'yo. Handa akong bumawi. At bakit gusto mong bumawi ngayon? Dahil ngayon ko lang na-realize ang halaga mo. Napailing ako habang natatawa. Medyo huli ng realization mo. Hindi mo na ba ako mabibigyan ng pagkakataon? Marco, masaya na ako sa buhay ko. Wala na akong hinahanap at wala na rin akong gustong balikan.
Kaya wag mo nang isipin ang pakikipagbalikan sa akin dahil wala nang dahilan para mangyari pa yon. Bago pa muling makapagsalita si Marco, ay may isang boses akong narinig sa likuran ko. Mahal! Lumingon ako. Papalapit si Hans habang may hawak na 2 supot ng sariwang prutas. Ngumiti siya sa akin ng matamis. Pasensya na, medyo natagalan ako sa pagpili ng mga mansanas. Sinong kausap mo? Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Marco habang nakatingin siya kay Hans. Marco, siya nga pala ang asawa kong si Hans. Hindi nagawang makapagsalita ni Marco. Hindi ba Marco ang pangalan ng ex mo? Oo, at siya yun. Mukhang tanga, no? May gana pang makipagbalikan matapos ang ginawa niya sa akin. Alika na nga. Natatawa kong sabi bago isinukbit ang kamay ko sa braso ng asawa ko. Sa mga oras na yon, napagtanto ko na tama lang pala na hindi ako naghiganti kay Marco. Na tama lang naman na nag-focus ako sa sarili ko dahil ang mismong tadhana na ang gumante para sa akin. At ngayon, wala na akong mahihiling pa dahil nasa akin ang lahat. Dahil ibinigay na sa akin ang isang butihing asawa na talaga namang mahal na mahal ako. Wakas!